Nabawasan na ng isang araw ang aking 5 buwan. Ngayon ako magsisimula. Maaga din ako pinadischarge ng doktor dahil mabuti na ang pakiramdam ko at kaya ko na. I dialed Calvin's phone number. Hello, Lee. Let's meet up. Okay, I'll pick you up. Tapos pinatay ko na ang tawag at naghintay ng ilang saglit ay dumating na rin si Calvin. Lumapit ako sa kanya at diretso siyang hinalikan sa mga labi. He stopped for a minute and take a deep breath. Ngayon ko kukunin ang chance na hindi namin nagawa 2 years ago. At least, kung maghihiwalay man kami, ay maranasan ko ang lahat ng gusto kong maranasan sa kanya. I want to stay beside him forever, but how can it last forever when there's no love connecting between me and Calvin? Nginitaan ko siya at pinabuksan niya ako ng pinto sa front seat. Tapos sumakay na din siya at nag-drive paalis. Walang naglakas ng loob ang bumasag sa katahimikan sa loob ng kotse. Minsan nakikita ko siya sumusulyap sa akin. Ako naman, ngumingiti lang. Enjoy this 5 months, Lee. Dahil hindi na ito mangyayari kahit lumuha ka pa ng dugo. Mahirap tanggapin kasi ang sakit-sakit. Are you hungry? Basag katahimikan ni Calvin. Tumango naman ako. Where do you want to eat? He asked. I can see how uncomfortable with our setup. I don't feel eating heavy food today. I want to eat sweets. Ewan ko, hindi ko feel kumain. Para nanghihina yung loob ko. Nasayang kasi ang pinaghirapan ko sa divorce lang din naman mapupunta. Tumingin ako sa kanyang kamay at binalingan ko siya ng tingin. Can I hold your hand? Kita ko, nagalangan pa siyang ibigay ang kanyang kamay, pero inaabot pa din iyon. Ang sarap hawakan ng kanyang kamay. Pag tinitingnan ko nga ito, masyadong manly ang dating at bagay sa kamay ko. Nagpark na siya at lumabas kaming dalawa sa kotse, saka dumiretso so you bake my day. Si Danica ang nagmamay-ari nito. Umupo kami, malapit sa salamin. Kitang-kita mga fountain at tahimik na lugar, kaya nakaka-relax dito. May I have your order? Tanong ng babaeng waitress at halata nagpapakyut pa kay Calvin, habang si Calvin naman ay nginitian ito. Agad naman ako napakross arms at napasimangot. Sabihin ko kaya kay Danica na i-fired itong waitress nito. Kung makapinantik ng pilik pata, kala mo siya lang ang meron nun. Cappuccino only, sagot ni Calvin, habang yung waitress ay ngiti-ngiti naman. Cappuccino only. I think dapat dagdagan mo ng sweets para mas bagay, diba? Saka hindi ka naman mabubusog doon, sabi ng waitress. Aba talaga pinanindigan niya ang makipag-usap kay Calvin. May pa-suggest pa na kakainin. Kaya ko naman lahat gawin yon. Sa akin, isang slice ng blueberry cake, braso de Mercedes, and winter melon, milk tea. Sabi ko dun sa waiter. Saka naman niya namalayan na may kasama si Calvin. Napairap na lang ako at umirap din siya at bumalik na dun sa counter at sinabi yung order namin. Aba talaga ang sarap kalmutin ang mukha ng waitress. Kainis. Calvin. Nagangat naman ito ng tingin sa akin. Wala akong mabasang kahit anong reaksyon sa kanyang mukha. Are you saying something? Tanong niya, pero ninitaan ko lang siya. Kahit minsan ba, hindi ka naging masaya sa akin? Tanong ko. His lips parted and looked straight to my eyes. I'm sorry, Lee, if I can't answer that question. Masasaktan ka lang. Muli siyang yumuko at kinuha yung cellphone at may kung anong dinututuan. Calvin promised me, if I sign a divorce paper, take care of Luna, and also, they're a very important person in life. I know, never ako masasama doon, but it's okay. You gave me this chance, thank you. I smiled at him painfully. I know this pain will never leave my side. Nakita ko, lumamlam ang kanyang tingin sa akin, at bigla siyang tumayo. Nagulat ako, nang bigla niya akong niyakap na mahigpit. Sobrang higpit.
at ginantihan ko din iyon. Thank you, Lee. I heard him sniffing and his voice cracked. Ang tagal namin magkayakap, masyado na kaming nasayahan dahil perkitingin na kami ng mga tao. Hoy, tama na. Masyado ka ng PDA. Tawa ko. Kumalas naman siya sa pagkakayakap sa akin at pumaling sa kanyang upuan. Haglang, PDA ka agad? Tumawa rin siya, kaya mas lalo akong natawa. Ngayon ko lamang nakita ang ganitong parte ni Calvin at napakasarap siguro niyang magmahal. Dumating na din yung aming order, kaya excited akong sumubo ng blueberry cake sa may sip-sip sa milk tea. Hindi mo naman siguro bet, magpa-diabetes na yan. Natawa naman ako sa kanyang sinabi at agad na ibinato sa kanya yung table napkin. Dalawa lang ito, buti sana kung 10 matatamis, diba? Baka posible pa. Sagot ko naman sa kanyang tanong. Siya nga pala, balak sana kitang imbitahin na sumama sa akin sa theme park sa linggo. If free ka, tanong niya. Para talaga siyang bugok kung i-invite ako. Para hindi kami nakatira sa iisang bahay. At kung umakto feeling teenager. Sure, pagsakay ko naman sa kanyang trip. Kita ko yung kanyang pagngiti ng malapad. Kaya napangiti na din ako. Selena's POV. I prepare my off-shoulder blouse and the white denim pants and the white rubber shoes. Hinayaan ko lang ding nakalugay yung curly kong buhok. Theme park lang naman ang pupuntahan namin. Hindi ko na kailangan pang mag-stilettos. Pero syempre, kailangan ko pa rin maging maganda sa kanyang harapan. Malay mo, hindi na niya hanapin pa si Luna. Ang tagal mo naman, reklamo niya. Tapos bigla siyang tumungo, kaya napatawa ko na mahina. Hindi ko alam pero may childish side din pala si Calvin. Well, I find it cute at mas nakaka-in-love. Sus, wag ka na magalit. Tapos na naman ako sabi ko sa kanya. Tumayo naman siya, kaya kaagad akong umangkla sa kanyang braso at sumakay na din sa kotse. Pagkapasok namin sa Fantasyland, ay agad akong natuwa dahil sa ganda nito at sobrang nakakaaliw. Una ko hindi lang si Calvin doon sa may Peter Pan train. Natatandaan ko, yung childhood ko, crush na crush ko si Peter Pan noon. Lagi ako nakatingin sa langit tuwing gabi. Inaabangan ko si Peter Pan at ang paglabas ng North Star. Ang kaso, wala akong nakita maski North Star. Kung saan ako pumuntang bintana, wala talaga. Tayo lang yata nakasakay dito ng ganito yung age. Tawa ni Calvin at ngumod-ngod sa balikat ko. Natawa naman ako na mahina at muling in-enjoy ang ride. Tuwang-tuwa ako kasi nandoon yung mga gumagalaw na statue ni Peter Pan. Tapos yung dadaan ka sa maliliit na bahay. Pero may tulay sa itaas. Ang ganda, ang liwanag. Feeling ko talaga lumilipad ako. Pumasok din kami sa barko ni Captain Hook. Best day ever. Ang childish mo pala, tanong ni Calvin nang makalabas kami sa loob. Mahina ko naman siyang hinampas sa braso, kaya natawa siya. I just like Peter Pan so much, sabi ko sa kanya, at bigla ko siyang niyakap. Hindi ko na-expect na gaganti siya sa yakap ko, pero much better. Carousel, nakita ko yon. Kaya dali-dali ko siyang hinila doon at pumila. Natatawa naman siya sa akin, pero napahila rin naman. Sumakay ako sa kabayo, pero si Calvin, nasa harapan ko pa din. Tinuro ko yung kabilang kabayo, pero nagtaka ako, dahil natili pa rin siyang nakatayo doon. Wala ka bang balak sumakay? Tanong ko sa kanya, pero bigla ito nag-pout kaya tumawa ako ng sobrang lakas. Kasi, gusto ko dyan sa likod mo. Share na lang tayo sa kabayo, sabi niya, at itinuro pa yung kabayo. Grabe siya kung umarte. Akala mo bata sa edad niyang 28 years old, nagaganyan siya. Ikis mo muna ako. Pagbibiro ko sa kanya at tumawa pa ako. Pero sa isang iglap, ay nilikan nga niya ako. Grabe, nag-uuma po ang puso ko sa sobrang saya. Hinampas ko siya sa braso. Ngumisi naman siya sa akin. Sabi mo, ikis kita. Nakangisi pa rin, pero hindi ko na mapigilang mamula ang mukha. At siya na mismo ang umangkas sa likod ko. Mukha kaming tanga.
dahil nagsisiksikan kami sa isang kabayo. Tawa naman kami ng tawa. Nang matapos yon, iba pang sinakayan namin, ay naglakad-lakad muna kami at bumili ng hotdog na nasa stick. Thank you for this day, Calvin. At nayakap ko siyang muli. I can smell his manly scent that makes me addicted and uncontrollable. He hugged me back. Tapos sinapat niya sa amin yung camera ng cellphone niya. Ang sweet na aming picture na iyan dahil magkayakap kaming dalawa at medyo dumiin ako sa kanyang dibdib. Isa pa, sabi ko, at kinuha naman yung cellphone ko. Ang dami naming shots, nakakatuwa. Puro kaming dalawa. Lee, bibili lang ako ng hotdog. Pakihawak mo na yung cellphone ko. At ibinigay niya sa akin. At saka tumakbo sa tapat ng hotdog stand. Napangiti ako. Ang saya-saya ko ngayong araw dahil binigyan ako ni Calvin ng chance para makita itong side niyang ito. Isa pa, pinagkakatiwalaan na din niya ako. Tinignan ko yung cellphone niya. Nakita ko yung picture naming dalawa, yung kanyang wallpaper. I want to shout on top of my lungs in happiness. I'm really happy. I wish this day will never end. Calvin's POV. Masayang umaga para sa akin nang bumangon ako. Ngayon ko lamang na-realize na hindi naman pala puro inis ang mararamdaman ko kung nakipag-deal ako kay Lee. Hindi pala. I'm also enjoying it. May mga pagkakataon na nagiging childish kami sa isa't isa. Sa lahat ng mga iyon ay malaking pasasalamat ko kay Lee. Although, hindi ko siya pinakitaan ng mabuting bagay o minsan, pinasaya man lang. Bumaba ako at nakita ko si Lee na nagluluto ng breakfast namin. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin at tinapos ko ang maliit niyang baywang. She suddenly stopped when she felt my arms around her waist. My breath is starting to get heavier when I smell her strawberry scent. Seryoso ka ba dyan sa mga pinaparamdam mo? Tanong niya, kaya napatikim ako. What do you think? I smell her neck. I changed my voice into a hunk one. I heard him giggles. It sounds like music to my ears. Stop it. Baka hanap-hanapin ko yan. Natatawa niyang saad at pinatay yung stove. Then, I will be pleased to give it. Biglang singit ng utak ko. I shook my head and removed my arms to her waist. What am I thinking? Inahain na niya yung pagkain sa lamesa at umupo na kami doon. Nilagyan niya ako ng kanin at ulam sa plato. Sinalinan din niya ako ng tubig. So, eto pala ang ginagawa niya araw-araw. She is really perfect, I'm sure. Every man is hoping to have a loving perfect wife like Lee. You don't need to do that. I can handle myself. Ngumiti naman siya sa akin at pinagpatuloy ang ginagawa. It's my pleasure to serve you, my king. Natawa naman ako sa kanyang sinabi at pinaghila ko naman siya ng upuan. Well, I will take care of you, my queen. Nag-hand gesture pa ako at nagbaw sa kanya. Kaya lalo kami nagtawanan. Selena's POV. I don't know what to say. Tanging tawa lang na isugot ko. Tuwing magko-corny line siya. 2 months na laging ganito ang setup namin ni Calvin. Masaya ako. Sobra. I'll indulge this moment and treasure it for myself forever. Pero mas lalo akong pinaghihinaan ng loob. Habang pabawas ng pabawas ang araw, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko nang umalis at makipag-divorce. Pero ano magagawa ko? Hindi naman ako yung mahal. At least, I give myself a chance to get happy. Lee, tawag sa akin ni Calvin. Nakangiti naman akong bumaling sa kanya. Pero, nakanguso lang ito sa akin. Ano kayang gusto nito? Hindi kaya kiss? Assuming ko talaga. Bakit? Gusto mo subuan kita? Tanong ko sa kanya. His eyes is twinkling. Oh no, I know what he means. You got my point. He laughed and he opened his mouth, preparing the landing. Say ah! Pinatagal ko pa bago ko sinubo sa kanya yung kutsara.
ay ilang beses ko pa siyang pinaikot-ikot bago lumanding sa kanyang bibig. Kiss mo ko. He pouted his lips. My lips parted. I'm shocked. I didn't expect that he will ask for a kiss. Tatanggi ba ako? Pero gusto ko eh. Ano ba talaga? Bakit bang landi ko? Feeling teenager. Mami, biglang sabi ni Calvin at akanga nga naman. I arc my eyebrow. And this is starting. Hot atmosphere here. Uli ko siyang sinubuan at pinainom ng tubig. Tapos tawag niya sa akin, Mami. Ano bang feeling niya? Anak ko siya. Nang matapos sa kaming kumain, ay agad ako naghugas at siya naman ay nagligpit na aming pinagkainan. Tapos, umupo kami sa couch habang nakauna naman siya sa lap ko. Mami, paliguan mo na ako. Nalaki na naman yung mga mata ko sa kanyang sinabi at ibinato ang isang tropilo sa kanya. Umayos ka nga, Calvin. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Napakamaskulado at lalaking-lalaki ang dating. Tapos, aakto siyang parang 4 years old na bata. Hindi ko man aminin, ang cute-cute niya pa din. Bakit? Mami naman kita sabi niya. Kaya napairap na lang ako nung wala sa oras. So, nanay pala ang tingin niya sa akin. Bakit hindi siya magka-baby sa kanyang mami? Mami pala Pinagkutuso ko siya sa tagiliran. Agad naman siyang kumislot at humagikik. Nalaki yung mga mata ko. Nabigyan niya akong halikan sa labi. Nalaki ang mga mata ko at nanampas siya. Akala ko ba, mami mo ko, bakit mo ko hinalikan sa lips? Tanong ko sa kanya. Natigilan naman siya saglit. At lumapos ang yakap sa waist ko. Hindi pala kita, mami. Nakangisi niyang sabi. At muli na naman ako hinalikan. Kaya napapikit ako. Cheeks nga lang. A playful smirk has written on his face. Looks like he is planning something terrible. You look disappointed. What do you want me to do? Kiss your lips? His voice becoming hunk. I look at his Adam apple. Tapos baba. And that's freaking hot. My face automatically turned red. Gosh, I can't help myself not to get blush. Pero naalaala ko yung sinabi ni Calvin na hindi daw bagay sa akin ang ganoon. Kaya kaagad ako natahimik. Hey, binalingan ko naman siya at sinamaan ng tingin. He raised his hand and act like he's busted. Che, sabi ko at tinarayan ko siya. Saka ko umakyat sa itaas nang walang limang likod. Where are you going? Tatawa-tawa pa nitong sabi. Kita na nga niya. Napaakyat diba? Alangan naman palabas ng bahay.